Bakit nakatulala si Chenzi? Magsimula ka na sa paglalaro. Nabuhay akong muli. Ang unang bagay na ginawa ng lalaki pagkatapos mabuhay muli ay ang ibagsak ang mesa ng baraha. Diretso siyang tumakbo sa gitna ng snowstorm. Dahil sa nakaraang buhay, hindi siya nag-alintana sa kanyang anak na babae na may mataas na lagnat. Isang puso lang ang nais maglaro ng baraha. Sa huli, natrap ng ibang tao. Hindi lang nalubog sa malaking utang, kundi nawala rin ang asawa. Ang asawang may matigas na personalidad ay hindi na matiis ang kahihiyan. Kasama ang anak na babae ay tumalon. At nahulog sa malalim na lambak. Sa isang gabi lamang, nawasak ang pamilya at namatay ang tao. Dahil dito siya ay nagising. Sa huli, sa walang katapusang pagsisisi, namatay siya sa lamig ng malamig na taglamig. Agad na pumirma si Lin Wanqiu sa kasulatan ng diborsyo. Kunin mo na ang gamot na pampababa ng lagnat na ito. Kung hindi, ang anak mo ay magiging tanga sa init ng lagnat ngayong gabi. Kailangan mo ring ipaliwanag sa gitna ng ganitong malamig na panahon. Wei Jinbiao, sinasamantala mo ang sitwasyon. Hindi ka pakakawala ni Chenzi pagbalik niya. Hahaha, si Chenzi. Yung kilalang sugalero sa paligid. Yesi, sa tingin ko ngayon, hindi na siya makabili ng kahit kalahating kilo ng harina. Umaasa ka na yung walang silbi na yun ang magliligtas sa inyo. Ang taas ng air ni Wei Pumunta ka sa bahay namin at nagpasikat ka. Oho! Bumalik na ang tunay na tao. Chenzi, kahit isang pirasong uling para sa kalan, hindi mo makuha. Ano ang gagamitin mo para suportahan ang asawa at mga anak? Agad na ipasing kay Wanqiu ang dokumento. Dalhin mo ang gamot at ang anak mo, umalis ka na. Huwag nang hadlangan si Wanqiu na makasama ako sa masarap na buhay. Kik, ang tanga nitong nakasuot ng balahibo ng Marten, na gumagamit ng expired na almirol para magpanggap na gamot sa lagnat at manloko. Expired na gamot. Tama, tama. Yung papel na kinuha niya mula sa kooperatiba, na espesyal na karne ay kalahating nakalabas na, at nagmamalaki pa dito. Kik, ang sama. Putang ina nitong espesyal na karne. Paano ko naiintindihan kahit ang ibon? Yung karne na ito ay para sa panggagamot ng anak ko. Ginuway. Isang pakete ng luma ng almirol ang gusto mong ipalit sa asawa ko. Ikaw, isang mamahaling manghuli. Bakit puro mga pangit na gawain ang ginagawa mo? Ano nang sinasabi mo, nagkakagulo ka na? Sino ang kumuha ng expired na gamot? Huwag kang magbintang dito. Ako ang nagbintang. Mabuti pang tingnan mo kung nandyan pa sa bulsa mo. Yung espesyal na tiket ng karne na nakuha ni Zhang. Yung tiket ko. Ikaw, maliit na walang kwentang tao. Ibalik mo na sa akin agad. Binili ko yan ng mahal. Binibigyan kita ng respeto, di ba? Kung sobrang gusto mong magyabang, mas maganda pang mag-isip-isip ka sa kulungan ng baboy. Nabali, nabali. Chenzi, nananakit ka ba kay Wei Xiaoye? Ayaw mong mapalaya sa Koshantun. Hindi ka pababayaan ni Xiaoye Wei. Chenzi, maghintay ka sa akin. Bukas, dadalhin ko ang mga tao para giyerahin ang bahay mo. Ihuhulog ko kayong lahat sa bundok para pakainin ng mga lobo. Chenzi, nagkamali ka ng malaki. Ninakaw mo ang kanyang espesyal na karne. At sinaktan mo pa siya. Bukas, tiyak na dadalhin niya ang mga tao para maghiganti. Sobrang yelo sa bundok. Wala tayong panggatong at wala ring bigas. Ano ang gagamitin natin? Huwag kang matakot, mahal, andito ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Itong espesyal na corn ticket. Dalhin natin ito sa kooperatiba at ipalit ng 2 kilo ng pork belly. Gamitin natin para magluto ng sabaw kay Nono para pagpawisan siya. Unahin muna nating mapababa ang lagnat ni Nono. Jai, tumakbo ka na. Ang gutom na wild boar king ay bumaba para maghanap ng makakain. Bumangga na siya sa pader ng bakuran. Jai, magtago ka na. Nono, mabilis, umiwas sa panganib. Malaki, gutom ka ba? Narito ang kamote para sa iyo. Sobrang bango nito. Ah, Diyos ko. Ito ba ay pagpapakita ng Diyos ng bundok? Wangwang, ang malaking butas. Nasisilaw ba ako? Yung batang babae ay inisip na ang wild boar king ay isang laruan. Mukhang mga halimaw ang pamilya ni Wei. Sino ang makakayanan ito? Ang anak kong ito ay may social anxiety. Kahit baboy ramo kaya niyang hulihin. Bakit bumalik na naman si Ginoong Wei? Hindi ba sapat ang oras na ginugol mo kanina sa kulungan ng baboy? Gusto mo bang makipaglapit sa kapatid kong baboy ramo?
Hindi pa siya kumakain buong magdamag. Nag-iisip na siya ng pulutan. Chen, hindi ka marunong makipaglaban ng patas. Hintayin mo lang ako. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Tara na, mabilis. Napalayo na si Chenzi. Pero paano na tayo mamuhay? Walang laman ang banga ng bigas. Ang kama ay malamig na parang yelo. Ninakaw mo na naman ang karne ni Wei Jinbiao. Siguradong hindi siya titigil dito. Asawa. Naniniwala ka ba sa akin dahil kung hindi ako kukunin ng langit? Kahit pabaliktarin ko ang Chiangbai Mountain. Hindi ko papayagang magutom at magyelo kayong dalawa. Cough. Huling taglagas. Ibalot mo ang huling lumang jacket sa bahay kay Noo-Noo. Kung hindi tayo makakakuha ng panggatong ngayong gabi, kailangan naming ipaliwanag ito sa buong pamilya. Kuya, tumakbo ka ng mas mabilis. Kuya, tumakbo ka ng mas mabilis. Kuya, tumakbo ka ng mas mabilis. Nasa iyo na ang buhay ng anak ko. Huling taglagas, Nono. Kailangan niyong magpakatatag. Gagawin ko ang lahat para makabalik na may panggatong. Ye! Bilisan mo! Ye! Bilisan mo. Nandyan pa si Nono sa bahay, naghihintay na magpawis. Sili na ito, nag-aaksaya ng oras. Kasing gulo ng malas na tao 10 taon na ang nakalipas. Malas na tao 10 taon na ang nakalipas. Talaga ba? 10 taon na ang nakalipas, ganito rin kalakas ang snow. Nandito ako sa puno at talagang nakita ko. Yung tao na may hawak na. Sa asa mainit na palayok. Nandyan lang sa gilid ng bangin. Nag-aasikaso ng isang panggatong na nag-aapoy. Hawak ang saa sa mainit na palayok. Nag-aapoy na panggatong. Hindi ba iyon ang shotgun ni Kapitan Kianfugi? Kapag umingay ang panggatong na iyon, lahat ng nyebe sa bundok ay bumagsak. Yung malas na pumasok sa bundok para manggamot, ay tuluyang nawala. Kianfugi, noong nakaraan, hindi naman nagkaroon ng kalamidad ang tatay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nasaktan, matandang tusong lobo, dahil sa bitag mo sa nyebe. Kuya, anong ginagawa mo? Galing mo, kapatid, ang husay mo. May wild na manok na pangsabaw. Siguradong gagaling si Nono kapag ito ang nilaga. Kianfugi, may utang ka sa pamilya namin. Balang araw, papabayaran ko sa'yo lahat, pati tubo. Tara na, kuya. Babalik tayo sa bahay. Sa huling taglagas, nakakuha ako ng kahoy panggatong. At 2 wild chicken pa. Mabilis, maglaga ka ng sabaw para kay Nono. Wang dama. Kung hahawakan mo man lang ang isang buhok ng asawa ko. Ngayon, papatayin kita. Chenzi, huwag kang magulo. Si Wei Xiaoye ang nagpadala sa akin para tingnan. Baka nagyelo na kayo. Hindi ko siya hinawakan. Ano na naman ang pinaggagawa mo na hindi dapat makita? Sobrang taas ng snow, sarado ang bundok. Saan ka nakakuha ng ligaw na manok? Nagpupusta ka na naman ba? Sa huling taglagas, maniwala ka sa akin. Lahat ito ay pinalabas ko ng lantaran mula sa likod na bundok. Huwag mo na munang alalahanin ang mga ito. Ang Sinuo-Noo ay nagsusunog ng sobrang lakas. Kailangan natin siyang mapawis agad. Sa likod na bundok, yung malalim na gubat na hindi basta-basta pinapasok ng matatandang mga ngaso. Bakit ka nakakakuha ng mga bagay doon? Niloko mo ako, niloloko mo pa rin ako. Mahal, dati akong walang kwenta. Ako ang may kasalanan sa inyo ng anak natin. Pero simula ngayon, hanggat may hininga pa ako, hindi ko na kayo hahayaang masaktan pa. Noo-Noo, anak, uminom ka ng mainit na sabaw. Pag ininom mo yan, hindi ka nalalamigin. Anong nangyari sa kamay mo, Chenzi? Wala, nasugatan lang ako habang nagpuputol ng kahoy. Uminom ka na rin habang mainit pa. May natira pa sa kawali. Chenzi, basta't mabuti ang buhay mo mula ngayon. Ako'y mananatili sa'yo sa buong buhay ko. Wife, huwag kang mag-alala. Squeak, masamang tao. Nandyan na ulit ang may peklat na mukha. Nakatapak siya sa hagdang bato. May dalang lumang kumot para harangan ang siminyan niyo. Squeak, gusto kayong pasukin ng uso. Wang Damazi, Wei Jinbiao. Kayo ang naghanap nito para sa sarili niyo. Off.
Gusto mong apuyin kami gamit ang usok. Ngayon, paparamdamin ko sa'yo kung ano ang pakiramdam na lumipad sa langit. Bakit biglang nagkaroon ng malaking usok si Chenzi? Asawa, mabilis, takpan mo ang tainga ni noon. Kayang-kaya ninyong saktan ang asawa at anak ko. Ngayon, sisiguraduhin kong magbayad kayo. Ipapadala ko kayo sa langit, gago. Ay naku. Ay, tulungan niyo ako. Gabi na kasi. Parang kulog na. Sino bang nahulog dito? Ay naku, Diyos ko. Nasunog ako. Wang Damazi. Bakit di ka natutulog sa gitna ng gabi? Bakit ka naliligo sa maruming kanal sa bahay ko? Pweh, ikaw talaga, Chenzi, gago ka. Naglalakas loob ka pang pasabugin ako ng paputok. Nilagay mo pa ang lumang kumot para harangan ang chimney namin. May mukha ka pang sumigaw dito. Mga tao, tingnan ninyo. Si Wei Jinbiao ang nag-utos sa alilang aso na ito. Gabi na at sinasadyang harangan ang aming chimney. Gusto ba nilang ipahamak ang aming pamilya? Sige, lahat tayo ay magbigay ng opinyon. Sobrang walang puso ni Wang Dama. Ang gawin niya ay talagang malupit. Hahaha, karapat-dapat lang. Talagang isang walang pusong nilalang. Chenzi, maghintay ka lang. Hindi ka talaga pakakawala ni Ginoong Wei. Ngayon, talagang naiinis si Chenzi kay Wei Jinbiao. Bukas, tiyak na hahanapin niya tayo para makagulo. Huwag kang matakot, asawa. Kapag may dumarating, handa tayong lumaban. Kapag may tubig, may lupa tayong tatakpan. Kung mangahas siyang dumating, tiyak na hindi siya makakalabas ng buo. Pasok na tayo agad sa bahay. Kakagaling lang ni Noo sa lagnat. Huwag sanang lamigin ulit. Sige, pasok na tayo at uminom ng mainit na sabaw. Sa bahay ng taong ito na sobrang hirap. May pagkain galing pa sa ligaw na hayop. Ayos ka talaga, Chenzi. Sa gitna ng malakas na snow, nakakuha ka pa ng ganitong klaseng pagkain. Bukas-bukas dadalhin ko ang mga tao para guluhin ang bahay nyo hanggang sa pinakailalim. Kailangan makain ko itong karne, hahaha. Morning, Z. Ikaw, ang walang malinis na kamay at paa, gunggong. Lumayas ka na agad dito. Maagang maaga, ang matchmaker na si Son. Pumunta ka sa bakuran namin. Anong sinisigaw mo, parang may namamatay? Huwag kang magpanggap na wala kang alam. Sobrang nyebe ang bumabalot sa bundok. Kahit mainit na lugaw, hindi makuha ng buong nayon. Bakit ikaw, may wild game ka? Sinasabi mo bang ninakaw mo ang mga gamit pang taglamig ng nayon? Huwag kang basta-basta magsalita. Ito ay nakuha ng iyong lingkod kagabi sa kabila ng bagyo at nyebe. Wala itong kinalaman sa nayon. Hahaha, sa likod ng bundok. Dahil sa kanyang kaakit-akit na anyo. Pati ang mga matatandang manghuli ay hindi makapunta roon. Kaya niyang makuha ang mga ligaw na hayop. Nagsisinungaling ka lang. Ngayon, ibigay mo ang lahat ng karne. O dadalhin ko ang iyong magandang asawa sa bayan para ipambayad sa utang. Narinig mo ba? Kung wala kang maipapakita, bukas ay wawasakin ko ang bahay mo kasama ka. Huwag mong gawing pang-aapi ang aking mga magulang. Darating si malaking baboy para turuan kayo. Maliit na batang babae. May lakas ka pang sumagot. Hilahin niyo ang mag-ina na iyan. Subukan niyong galawin siya. Sino ang may lakas ng loob na manghimasok ngayon? Papasukin ko siya ng nakatayo. Lalabas siya ng nakahiga. Talagang kaakit-akit ang matandang ito. Kagabi lang, nahuli niya ang 200 kilong gulay. Nakatago iyon sa tuyong balon sa silangan ng baryo. Ngayon, bumalik siya para manghuthot. Talagang hindi ka cute. Tuyong balon sa silangan ng nayon. 200 kilo ng repolyo. Ay naku, tiyasun. Sa sobrang lamig. Kalmado ka lang. Ang maliit na bagay na ito, hindi naman dapat ikagalit mo. Mabuti at nakakaintindi ka, bata. Alam mo na natatakot ka, kaya ibigay mo na ang karne. Magandang araw ko. Maaari pa kitang bigyan ng pagkakataon. Tita, tingnan mo. Hindi pa ito naluto ng maayos. Maaga pa at inilabas ito. Hindi ba't magyelo ang ngipin mo habang kumakain? Gabi na, personal akong dadalhin ang malaking regalo sa bahay mo bilang paghingi ng tawad. Tinitiyak na ikaw ay masisiyahan. Nakikita mo ba? Mukhang alam mo ang mga patakaran. Kung hindi tayo makakita ng bagay mamaya, bukas, kukunin ko ang asawa mo at aalis tayo. Chenzi, nagiging baliw ka ba? Wala na tayong bigas sa bahay. Saan ka kukuha ng malaking regalo para humingi ng tawad? Talagang dadalhin niya ang tao bukas para mangagaw. Asawa, ilagay mo lang ang puso mo ng maayos sa tiyan mo. Ngayon gabi dito. Siguradong magugustuhan niya ito ng labis.
Kapatid, tara, dadalhin kita sa tuyong balon sa silangan ng nayon mamaya. Kakain tayo ng buffet na pagkain. Yung 200 kilo na nakuha ng matandang babae mula kay Son. Nandyan ang mga repolyo sa ibaba. Kumain ka ng mabuti. Kapag busog ka na, ibigay mo sa akin ang natira. Ang galing ng malaking baboy. Ang taas ng pagkakabuka. Tama ang sinabi ng misis. Sobrang pangit ng reputasyon. Talagang hindi na pwedeng makisalamuha sa nayon. Ngayon, gagamitin ko ang bulaklak para sa Budha. Tingnan natin ang larong ito. Sino itong si San Mipo na walang konsensya na nanlilinlang sa mga mahihirap sa kanilang pagkain? Anong cute na may usok na bagay ito? Ninakaw ang lahat ng aking mga pangangailangan para sa taglamig. Sobrang bulag ng Diyos. Oh, Tita San. Bakit ka sumisigaw ng ganito sa umaga? Noong nakaraang gabi, ang regalo kong iyon para sa iyo. Nasiyahan ka ba? Ikaw, tiyak na ikaw ang salarin dito. Ninakaw mo ang aking malaking gulay. Pupunta ako sa grupo para hulihin ka. Sige, pumunta tayo sa grupo. Tara na. At hayaan nating pag-usapan ito ng maayos ng lahat. Ang malakas na snowstorm na ito. Saan ka makakakuha ng 200 kilo ng repolyo bilang isang nag-iisang matandang babae? Ako. Ibinigay ng kamag-anak ko. Anong pakialam mo? Ibinigay ng kamag-anak. Hindi ba't ito ang ibinigay ng bayan sa mga benepisyaryo ng 5 garantiya? Pero sa gitna ng daan, may nagsabi na madulas ang daan. Yung nawalang mga relief na gulay ba iyon? Bakit lahat ay napunta sa tuyong balon mo? Ayos lang, ikaw na matandang cute. Kahit ang pagkain ng mga nag-iisang matatanda, pinagnanasaan mo. Talagang hindi ka na cute. Ikaw kayo nag-aakusa ng walang batayan. Huwag kayong makinig sa kanyang mga walang kwentang sinasabi. Kung hindi dahil kay Chenzi kagabi tahimik, ihatid mo ang mga gulay sa harap ng bahay ko. Ang katawan kong ito ay nagyelo na sa kama kagabi. Si Chenzi ay isang mabuting kabataan. Talagang mahusay ang ginawa ni Chenzi. Kung may sino man na magsasabi na si Chenzi ay tamad, ako ang unang hindi papayag. Ginoong Lee at mga kaibigan. Noon, hindi ko alam ang mga bagay-bagay pero ngayon, basta't may makakain ako. Hindi ko papayagang magutom ang mga kababayan natin. Kakausap lang sa akin ni Papa Dasyo kanina. Na may isang lolo na may mahabang balbas, na humihingi ng tulong sa mga snowdrift. Lolo na may mahabang balbas. Pero ang lugar na iyon ay hindi biro ang puntahan ngayon. Kahit kaunting pagkakamali, maari tayong mapahamak. Tatay, sabi ni malaking baboy na may maraming kayamanan na nakabaon sa niebe doon. Punta tayo at kunin ang kayamanan para ipalit. Para sa malaking siomai, okay ba? Hindi pwedeng pumunta si Chenzi sa malalim na bundok, dahil may mga mabangis na itim na oso at mga grupo ng mga lobo doon. Napakadelikado. Hindi tayo pwedeng sumugal. Yung asawa ni Wei Jinbiao, siguradong iniisip pa rin kung paano tayo lalagyan ng bitad. Hindi tayo aabot ngayong taglamig sa kaunting gulay lang na ito. Kailangan nating pumasok sa bundok at maghanap ng mahalagang bagay. Kailangan nating baguhin ang sitwasyon natin. Sabi nga nila, kung ayaw mong pumasok sa lungga ng tigre, paano ka magkakaroon ng anak ng tigre? Ngayon, kaya ko nang maintindihan ang wika ng mga hayop. At nandyan si Nono sa tabi. Walang dapat ikatakot. Ito ay ginawa ko mula sa lumang sweater. Natinahi ko para sa inyo ng magdamag. Kahit na medyo pangit ang itsura. Pero kahit papaano, makakapagprotekta ito sa hangin. Kayo ng lolo mo ay pumasok sa bundok. Kailangan ninyong mag-ingat ng husto . Bakit ngayon pa nagising ang itim na oso? Noo, huwag kang maingay. Dahan-dahan tayong umatras. Huwag mo siyang galitin. Papa, ang laki ng itim na oso, parang kawawa naman siya. Nilalamig siya kaya parang sumasayaw. Ay naku, anak ko. Hindi yun pagsasayaw. Nanginginig siya sa lamig. Kung nagugutom siya, kayang-kaya tayong dalawa niyang gawing merienda. Tatay, bilisan mo at isuot mo sa kanya ang sombrero na ginawa ni nanay. Kapag nasuot niya ito, hindi na siya malamig. Pinasusuot mo ako ng sombrero sa itim na oso. Anak, parang gusto mo na akong patagilid ha? Sige na, tatay. Ako na lang ang pumunta. Ang hina ng maliit na oso. Ngayon, talagang naloko ako nitong anak kong babae. Kuya Beer, magtiis ka na lang sa suot. Hindi talaga magaling ang luto ng asawa ko. Ang init nitong bagay na ito. Astig ka talaga, pare. Sumama ka sa akin, may masarap na pagkain sa ilalim ng puno doon, lahat ay sa iyo. Pwede rin pala ito.
Ano kaya ang kayamanang nakatago sa ilalim nito? Grabe, Diyos ko. Ito ay 100 taong gulang na ginseng. Hindi magugutom ang mga ibon na bulag, salamat sa Diyos. Sa kayamanang ito, si 1Q at Nono ay kayang mabuhay ng 10 taon pa. Masarap na kumakain ng mga steamed buns. Wei Jinbiao, talagang pinaplano mong putulin ang aking buhay. Parang nananaginip ka lang. Walang paraan. Chenzi, talagang swerte mo ngayon. Tingnan mo itong mga ugat, at ang mga perlas na ito. Tiyak na ito ay tunay na 100 taong ginseng. Bibigyan kita ng 500. Dagdagan pa ng 200 kilong rasyon ng bigas at 500 kilong tiket ng uling. Sobrang halaga na ito. Si Laoli ay talagang matapat. Bilhan mo ako ng 2 pakete ng malaking milk candy. Naghihintay pa ang anak kong babae. 500, Laoli. Ito bang kooperatiba mo? Ayaw mo na bang magtrabaho? Ginu Weiwei, bakit ka nandito sa ganitong malamig na panahon? Ay naku, ito ay 100 taong gulang na ginseng. Hindi ko akalain na sa ganitong liblib na lugar ay may ganitong bihirang yaman. Kailangan ito ng tatay ko dahil mahina ang katawan niya. Akin na ito. Wei Jinbiao, tumingin ka ng maayos, huwag magpapansin. Itong bagay na ito, kinuha ko sa buhay ko mula sa malalayong bundok. Walang kinalaman sa iyo. Bakit ka nagkukunwaring matapang? Isa lang namang sirang ugat ng puno. Ngayon, masaya ako. Bigyan kita ng 10 piso. Kung marunong kang, ibigay mo na ang bagay. Huwag kang magmalaki, walang hiya. 0 piso. Wei Jinbiao, akala mo ba'y bumibili ka ng gulay sa palengke? Sa ganitong mababang presyo, napaka-imbento mo naman. Sobrang nakakababa ng halaga. Oldly, lumalaki na ang loob mo ah. Itong ginseng, tanggapin mo ba ito? Kung susubukan mong bigyan siya ng kahit 1 sentimos, bukas, papatigil ko na ang tatay ko. Yung mga paninda mo sa kooperatiba, ipapainom ka sa hangin sa Hilagat Kanluran. Pasensya na, morning. Hindi talaga ako makakatanggap nitong pulot. Kunin mo na lang. Huwag mo akong saktan. Hindi kita mahihirapan, Laoli. Walang tumatanggap dito sa bayan. Bukas, pupunta ako sa bayan. Hindi ako naniniwala. Sa ganitong kalawak na mundo, hindi ko maibebenta ang kayamanan ko. Pupunta sa bayan, Chenzi. Ngayon, huwag mong isipin na makakalabas ka. O sumunod ka at iwan ang ginseng. O kaya naman, iwan mo ang mga kamay mo. Chenzi. Magpakabait ka at ibigay ang ginseng ng maayos. Huwag kang magpasikat at tanggihan ang inumin. Hindi naman ito makikita. Kung hindi mo ibibigay ang ginseng ngayon, wala nang balak na kunin ang mga kamay mo. Huwag na makipag-usap sa kanya. Diretso na sa aksyon. Kung may mangyari man, si Binatang Ginoo ang bahala. Dito sa lugar na ito, ako ang hari. Wei Jinbiao. Ngayon ba, hindi pa rin natin mapagbibigyan ng maayos? Ay naku, ang mga mata ko. Nasunog ako. Hahaha, hindi ko maipikit ang mga mata ko. Ku. Chenzi, ikaw na sira ulo. Hawakan mo siya, kuku. Pahiram, Ginoong Wei. Ay naku, Diyos ko. Anong kasalanan ba ito? Chenzi, huwag kang tumakbo. Sasabihin ko na ito ngayon. Mula bukas. Nasa bayan ka. Sa Khao Shantun. Walang kahit isang sinulid. Walang kahit isang butil ng bigas na mabibili. Gusto kong makita ang asawa mo. Paano makakalampas ang mga bata sa taglamig na ito? Itong utang na ito kay Wei Jinbiao, tandaan ko ito. Kapag naging pera na ako, babayaran natin ang mga bagong sama at lumang sama. Hindi ka tinutulungan ng mga tao sa late autumn. Talagang nagbigay ng utos ang namumuno sa nayon. Sino ang mga ngahas humiram ng kahit kaunting bagay sa inyo? Ibig sabihin, nakikipag-ugnayan sa malaking grupo. Ibig sabihin, si Chenzi ng pamilya ninyo ay nakasakit kay Young Master Wei. At nakasakit pa sa taong namamahala sa baryo. Ito ay sariling kasalanan, hindi ka pwedeng umangal. Agad mong ibigay ang wild boar ng pamilya ninyo bilang bayad sa utang. Kung hindi, maghanda na kayong maghintay sa walang makain na hangin sa Hilagat Kanluran. Tita Sun, pakiusap, tulungan mo ako. Si Nono ay nagsimula na namang magkaroon ng lagnat. Walang kahit isang patak ng mainit na tubig sa bahay. Pakiusap, humihingi ako ng ilang piraso ng uling. Babayaran ko ito bukas pagbalik ni Chenzi. Umalis ka, sino bang nakakaalam kung saan napunta ang gago nyo? Baka matagal na siyang umalis dala ang mga gamit niya. Kayo na lang ng nanay mo ang naiwan dito para maghintay. Lahat kayo, umalis na. Sun Mei po, kung muling hahawakan mo ang aking asawa. Ngayon din ay ilalagay kita sa yelo.
Chenzi, huwag kang masyadong nagmamalaki dito. Sinabi na ni Wei Xiaoye at ng matandang Qian na namamahala sa nayon. Sino mang magbenta sa iyong pamilya ng kahit isang butil ng butil, ay mawawala ng daan sa kanilang mga balahibo sa taglamig. Ito ay isang mahalagang bagay na may kinalaman sa kabuhayan ng lahat. Hindi kami walang puso, Chenzi. Sinasabi ni Lao Qian ng malinaw. Kayo ngayon ang malas ng pamilya sa Kosyantun. Sino mang kumapit, malas ang dadapo. May utang ka pa sa akin ng 2 yuan noon. Magsauli ka na agad. Sa ganitong malalim na nyebe. Kailangan ng lahat na maghanap ng paraan para mabuhay. Agad mong linisin ang mga utang mo. Huwag tayong idamay. Chenzi. Talagang determinado sila na. Itulak tayong lahat sa bingit ng kapahamakan. Itong mga malamig ang puso at walang awa ng mga asong ulol. Ang ating pagkakaibigan sa araw-araw ay tila walang halaga sa harap ng interes. Bituin ng malas. Kayong lahat, tumingin ng mabuti, anong ito? Ito ay 100 taong gulang na ginseng mula sa kabundukan. Napakamahal nito. Hindi ko papalitan ang ginseng na ito para sa malaking pera. Ang gusto ko lang ay makakuha ng 1 sako ng harina ng mais. O 10 yuan na uling. Ngayon lang ito. May gustong magpalit. Totoo talagang ginseng ng matandang bundok. Kung totoo ito, mahal na mahal ito. Huwag kayong maloko, mga kaibigan. Baka ang ugat na iyon ay karot na hinukay mula sa kung saan. At saka, sino ang magtatangkang labagin ang mga patakaran na itinakda ni Lao Qian? Kung gusto nyo, pwede rin. Ipakawalan mo yung 300 kilogram na baboy sa inyo. Para maibalik namin ang utang namin sa inyo. Talagang maayos. Mula ngayon, ako, si Chenzi, ay titigil na sa pakikipag-ugnayan kay Kaosyantun. Asawa, bumalik na tayo sa bahay. Magbabago na ang panahon. Malapit nang umaraw ang malakas na hangin at nyebe sa hilaga. Maaari tayong magyelo tulad ng isang popsicle. Chenzi. Nawala na ang huling panggatong. Naging malamig na ang kama. Oh. Bumaba ang temperatura sa -35 degrees. Huling bahagi ng taglagas, isuot na ang lahat ng damit. Sa puntong ito, kailangan na lang nating pumasok sa malalim na bahagi ng gubat. Ay, Chenzi. Bakit ang lamig dito sa bahay, parang yelo? Nakikita kong giniginaw si Wan Qiu at ang bata. Talagang hindi maganda ang pakiramdam ko. Lao Qian. Sa gitna ng gabi, nandito ka, nagkukunwaring may malasakit. Sino ba ang pinapanood ng dula na ito? Kasama mo si Wei Jinbiao sa iisang pantalon. Alam ng lahat sa nayon. Huwag ka nang magpanggap na mabuti dito. Masyado kang matigas ang ulo, bata. Paano mo naman kayang talunin si Yaong Master Wei mag-isa? Makinig ka sa akin. Ipasa mo sa akin ang matandang ginseng para ingatan ko. Hayaan mong si Wan Qiu ay pumunta sa bayan para magpakumbaba kay Ginoong Wei. Humingi ng tawad, basta't sundin mo lang. Sisisiguraduhin kong may walang katapusang uling na mainit sa inyo ngayong gabi. Bukas, may mainit na steamed bun ka pang makakain. Pinapapunta ako ni Lao Qian para humingi ng tawad kay Wei Jinbiao. Anong balak mo? Sino ba ang hindi nakakaalam kung anong klaseng tao siya? Sadyang itinutulak mo kami sa apoy. Dapat mong isipin ng mabuti, Wan Qiu. Mas mahalaga ba ang reputasyon o ang buhay? Ngayon, natabunan ng nyebe ang bundok. Kung inis mo si Ginoong Wei, ang pamilya ninyo ay wala ng ibang daan kundi ang kamatayan. Ibigay mo ang ginseng. Yuko ka na lang at tapos na ang usapan. Lutong yiksing. Sinabi ng matandang uwak na 10 taon na ang nakalipas. Ang nagdulot ng pagguho ng yelo na nakasakit sa aking ama ay siya. Matandang Qian, itigil mo na ang iyong peking pagkabait. Gusto mong palitan ang puri ng aking asawa ng uling. At gusto mo akong gawing tanga. Mangarap ka na lang. Lumayas ka dito. Naharangan na ng mga ito ang lahat ng daan sa buong nayon. Ano ang gagawin natin? Walang anuman, mag-impact ka. Papasok tayo sa malalim na kagubatan ngayong gabi. Kung hindi ibinibigay ng langit ang daan, gagawa ako ng sarili kong daan. Sige, susunod ako sa iyo kahit mamatay. Kailangan tayong 3 mag-anak na mamatay ng magkasama. Huwag kang matakot, asawa. Basta't nandito pa ako. Siguradong wala tayong magiging problema. Kapatid, ikaw ang manguna. Lumakad ka sa mga yapak na aking tinaha. Huwag na huwag kang mahuhuli. Chenzi. Sobrang malakas ng hangin. Hindi na kita makita ng maayos. Huwag kang matakot, mama. Nandyan si malaking baboy na humaharang sa hangin para sa atin. Sino bang mga tao itong mga ito, parang nababaliw na? Lumakad ka pa ng 1-0 hakbang.
At makikita mo na ang madilim na yelo na walang ilalim. Bumagsak, wala nang makikitang anino. Tigil ka, malaking kapatid, taglagas na. Huwag kang gagalaw. Anong nangyari, nakakita ba tayo ng itim na oso? Walang daan sa harap. Ah, Diyos ko. Sobrang lapit na. Puno ng mga bitag na kayang sumipsip ng tao sa bulag na lugar. Mahal, umikot tayo. Kailangan mong sumunod ng mabuti sa akin. Hindi pwede, hindi na kaya ni 1Q. Kailangan nating agad maghanap ng masisilungan mula sa hangin at niebe. Kung hindi, lahat tayo mamamatay dito. Chenzi. Hindi ko na kayang maglakad. Hindi na sumusunod ang mga paa ko. 1Q, mahal, magising ka. Huwag mo akong takutin. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Ang ulo ng mommy at daddy ay sobrang init. Parang ang mainit na ibabaw ng lutuan sa bahay. Naku! Ang mataas na lagnat ay nagdulot ng acute pneumonia. Sa ganitong napakalamig na panahon, mataas ang lagnat. Kung hindi makahanap ng masisilungan para mag-apoy at magpainit, hindi talaga kami makakalampas sa gabi na ito. Kailangan nating maghanap ng kuweba ngayon din. Kung hindi, wala nang pag-asa si 1Q. Kuya, tumakbo ka papunta sa likod ng batong pader na hindi tinatamaan ng hangin. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo, bilisan mo. Hoy, ikaw na malaking baboy sa itaas. Huwag mong apakan dito. Sa ilalim ng niebe dito, puro hungkag. Sa ilalim, bangin ang naghihintay. Nakatapak ay bumagsak. Ah, butas na niebe. Huminto ka, kuya. Mabilis, pumunta ka sa kanan. Buti na lang. Napakakakaibang anyo ng Eagle Beak Cliff. Hindi na dapat basta-basta lumapit dito sa lugar na ito. Tay, tingnan mo. May isang madilim na butas doon. Sige lang, asawa. Umiinit na ang apoy. Ligtas na tayo. Mabilis na gumaling ka, mama. Iniiwan ni Nono ang malaking kamatis para sa'yo. Sa wakas, nalampasan na natin ang pagsubok na ito. Hintayin na lang nating humupa ang late autumn. Makakapag-ugat tayo dito sa malalim na bundok. Ha! Alainan. If... Kapatid, itulak mo na. Harangan mo ang butas. Naku, mukhang walang pag-asa na matutulungan tayo ng mga baboy ramo. Ngayon, sarili lang natin ang maasahan. Wolf, wala kaming masamang intensyon. May mga nagyayelong ligaw na manok at kuneho sa malalim na bundok. Sapat na iyon para sa inyo upang makakain ng mabuti. Kumain kayo niyan. Huwag munang galawin ang pamilya ko. Punitin sila. Kainin, kainin. Tapos na, itong mga hayop na ito ay nagugutom na sa kabaliwan. Hindi na makinig sa kahit anong salita. Ang natira na lang sa isip ay ang instinct na kumain. Umalis ka, sino ang mga has na lumapit pa? Sino man ang lalapit, makakasama ko sa kamatayan. Mama, papa. Ang malaking lobo ay napakabagsik. Asawa, isara mo ang mga mata ni Nono. Hanggang may hininga pa ako. Hindi nila kayang galawin kahit isang balahibo ninyo. Ming! Ming! Halika na, kayong mga kaibigang cute. Sasagupain ko kayo. Huwag kagatin ng malaking aso ang tatay ko. Ito. Ano bang nangyayari dito? Tay, tingnan mo. Sabi ng malaking aso, kanina ay nagugutom siya at nalilito. Hindi niya sinasadya na takutin tayo. Ayos lang, Kuya Lobo. Dahil tinanggap mo ang anak kong babae bilang leader. Ngayon, pamilya na tayo. Nagsalita ang leader. Bundok ng mga kutsilyo at dagat ng apoy. Walang dahilan para tumanggi. May mataas na lagnat ang asawa ko. Kailangan ng gamot para bumaba ang lagnat. Matagal na kayong nandito. Kilala niyo na ang lugar na ito. Mabilis, hanapin niyo na. Kung hindi niyo mahanap, huwag na kayong makisama sa anak kong babae. Grabe, napakalamig na snow lotus. Ito ang gamot na panglunas sa buhay. Lobo, malaking utang na loob mo ngayon. Chenzi, ano ba ang nangyayari sa akin? Parang nakalakad ako sa bangin ng kamatayan. Nandito ako, hindi ka nila makakakuha kahit sino. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Chenzi, itim na oso. Mali, lobo iyon.
Napakalaking lobo. Malaking aso. Pumunta ka roon at kunin ang buto. Ikaw, nababaliw ka na. Dalhin mo si Nono dito. Ang mga mabagsik na hayop ay nakakasakit. Asawa, ilagay mo na lang ang puso mo sa tiyan. Sobrang galing ng katawan ng anak natin. Ngayon, itong Scar-Eyed Wolf King ay ang ikalawang tauhan natin. Mas masunurin pa kaysa sa malaking asong galing sa baryo. Inay, tingnan mo. Kahit ang malaking aso, umiikot pa rin ang paikot-ikot. Talagang naging likod bahay ng pamilya natin. Ang malalim na bundok na ito ay talagang, paano may makakapunta dito? Wolf, ingatan mo ang anak kong babae. Sino ang may lakas na pumasok? Diretso siyang papatayin. Sino ang nasa labas? Huwag magpanggap, lumabas ka na. Isa siyang malas na tao na nagbebenta ng balahibo sa bundok. Siguro naligaw siya sa malawak na kagubatan. Sa huli, namatay siya sa lamig dito. Tatay, bakit natutulog ang tiyuhin na ito sa snow? Hindi ba siya giniginaw? Tao ni Wei Jinbiao. Nandito ang batang ito noong nagkaroon ng malakas na snowstorm. Bakit magpapadala ng tao sa malalim na kabundukan at madilim na lugar? Tingnan mo ang lalim ng mga yapak na ito. Hindi isa lang ang pumasok sa bundok. At may dalang mabigat na bagay pa. Natatakot na ang mga kuneho sa ingay. Sa malaking kuweba sa unahan, maraming dalawang paa na hayop ang nagkakatuwa. Nakakatakot talaga. Wei Jinbiao, ang lihim na pugad mo sa pagbebenta ng balahibo ay nakatago dito sa malalim na bundok, dahil itinuro na ng Diyos ang daan sa akin. Ang kargamentong ito ay aking tatanggapin. Masyadong delikado si Chenzi. Hindi ba pwedeng hindi pumunta? Siguradong may mga armas ang mga taong iyon. Mahal, huwag kang mag-alala. Dahil kung ibinigay ng Diyos ang mga kagamitan na makakapagligtas ng buhay sa harap ng ating bahay, hindi ko ito kukunin. Hindi ko naman maiiwan ang nyebe. Maghintay ka lang na makabalik ako. Si Wolf at ang mga kapatid ay magbabantay sa pasukan. Kung may man lang maglakas loob na lumapit sa asawa ko at anak ko, huwag na kayong magdalawang isip. Dali-daling salubungin at saktan siya. Grabe talaga ang panahon na ito. Si Ginoo Wei ay ayaw magpahuli sa nyebe. Sa panahon ng pagyelo, gusto niyang magbilang ng mga kalakal dito. Halos lamigin na ang mga kasama ko. Huwag ka nang magreklamo ng marami. Ito ang itinatago ni Ginoo Wei ng hindi alam ng taas. Ng mga tao sa taas, ang napakahusay na Purple Mink 4. Kung sakaling may makaalam kahit kaunti lang. Pareho kaming mahihirapan. Kung diretso kaming lalaban ng harapan. Siguradong masasaktan tayo. Kailangan nating mag-isip ng matalinong paraan. Unang silip, alamin muna natin ang kalagayan sa loob. Ang mga nilalang na ito sa ilalim ay talagang mayaman. Puno ang lungga ng mga bundok ng puting harina at mga bola ng uling. At mayroon pang daan-daang balat ng marten. Sayang, hindi naman tayo kumakain ng gulay. Tama ka dyan. Yung matabang nakasuot ng coat na marten. Kanina lang ay sinasabi niyang, gusto niyang ipagpalit ang mga ito sa bayan para sa malaking pera. Mga mahahalagang bagay mula sa bundok. Pulang uling. At ilang daang piraso ng balahibo ng weasel. Wei Jinbiao, ikaw na walang hiya. Sadyang inangkin mo ang lahat ng mga gamit para sa taglamig ng buong nayon. Lahat ay nakatago dito sa malalim na gubat para kumita ng masama. Sa mga bagay na ito, tila hindi na kailangang magutom at magyelo ang mga kababayan natin. Kailangan kong makuha ang kargamentong ito anuman ang mangyari ngayon. Bilisan niyo at ipasok ang mga tao sa sasakyan. Pag naipadala na ang kargamentong ito, magbibigay ako ng bonus sa lahat. Asawa. Itong mga halang na ito ay gustong putulin ang ating kabuhayan. Ngayon, sisirain ko ang kanilang pugad. Babalikin ko ang mga pagkain na para sa lahat. Kapatid na Wolf, lahat magpakatatag kayo. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang malaking kita. May masarap na pagkain na naghihintay sa atin. Wolf, dalhin ang ilang kapatid sa kaliwang gubat at humiyaw ng kaunti. Iwasan ang dalawang bobo na nagbabantay, tandaan mo. Huwag makipaglaban, basta laruin mo lang sila. Naku, mga lobo. Narinig mo yung tunog, nasa loob lang tayo ng 50 metro. Tara, bilisan natin at tingnan. Kung makapasok ang mga lobo sa lungga. Maabala si Ginoong Wei. Pareho tayong mapapahamak. Hehe, kuya. Banggain mo ang pinto. Guluhin mo ang loob.
Ay naku, Diyos ko. Anong halimaw ito? Tulong, nagalit ang Diyos ng bundok. Naging espiritu na ang baboy ramo, tumakbo na. Anong nangyayari? Saan galing ang baboy ramo? Harangin mo yan para sa akin. Bilisan at pigilan mo yan. Aalis muna ako. Kayong mga walang silbi, harangin nyo. Maraming salamat sa iyong bukas palad na suporta, Ginoong Wei. Itong mga panindang kailangan ngayong taglamig. Akin na lahat to, hindi na ako magpapakumbaba. Wei Jinbiao, tapos na ang madilim mong mga gawain. Kapatid Wolf, nahirapan kayo sa biyahe. Pumunta kayo at kunin ang asawa ko at si Nono. Ngayong gabi lilipat tayo sa bagong bahay. Diyos ko, ang daming harina at uling na ito. Chenzi, inalis mo ba ang lahat mula sa supply cooperative? Asawa. Lahat ng ito ay itinago ni Wei Jinbiao. Yung mga smuggled na itinago sa taas ng palihim. Nais niyang putulin ang kabuhayan ng mga kababayan natin sa baryo. Ngayon, sa atin na ang lugar na ito. Kasalanan niya rin ang nangyari sa kanya. Hehe, Papa. Ang itim na batong ito ang init-init. Mas mainit pa kaysa sa lupa sa bahay namin. Sa mga huling taon ng taglagas, sumama ako sa akin. Sobrang dami ng paghihirap na naranasan mo. Mula ngayon, nangangako ako. Hindi na kita papayagang makaranas pa ng lamig. Itong kulay lila na mink fur, ituturing ko ng regalo para sa iyo. Basta't ang pamilya natin ay ligtas at maayos. Mas importante pa kaysa lahat. Haha. Ang ganda ng suot mong bagong damit, nanay. Parang diwata. Matandang kiyan. Ang mamahaling mink fur ko na nagkakahalaga ng ilang libong yuan. Pati ang bundok ng pinong harina. Lahat kinuha ng batang si Chenzi, yung walang kwentang bata. Talagang babalatan ko siya. Para malaman niya ang kahihinatnan ang paggalit sa akin. Young Master Wei, huwag ka munang magalit. Ang malalim na bahagi ng bundok na ito ay palaging isang delikadong lugar na. Maging ang mga matatandang manghuli ay hindi basta-basta pinapasok. Ngunit si Chenzi ay hindi lamang nakaligtas ng walang pinsala, kundi natagpuan din ng tama ang iyong napakanakatagong butas. Hindi mo ba naiisip na may kakaiba dito? Wala akong pakialam kung ano ang kakaiba. Nawalan siya ng aking pinagkakakitaan. Parang pinutol ang aking kasiyahan. Pupunta ako sa bayan ngayon para tumawag ng tao. Kung hindi ko siya aayusin, isusulat ko ang pangalan kong Wei Jinbiao pabaliktad. Malamang ay may alam siyang mga bagay na hindi niya dapat malaman. Hindi pwedeng manatili ang batang ito. Dapat itong putulin mula sa ugat. Kailangan itong alisin ng tuluyan. Old Kian, magtiwala ka lang. Ako na ang maghahanap ng ilang matitindi at walang awa na tao. Hindi ako naniniwala na hindi ko siya mapapalayas. Kasama na itong pera na ito sa akin. Tandaan, kailangan gawin ng mabilis at maayos. Huwag kailanman mag-iwan ng anumang ebidensya. Dapat mong malaman na ang niebe sa bundok ay ang pinakaangkop na lugar para itago ang mga lihim. May pera na ako. Kaya kong kumuha ng pinakamasasamang hena. Hayaan na lang nating matulog ang batang iyon sa niebe magpakailanman. Ang langit sa Kaosyantun ay hindi kayang baligtarin ang aking matandang kian. Mga kapatid, pumasok tayo sa bundok ngayon. Isa lang ang ating layunin. Iyan ay ang pamilya ni Chenzi. Sino man ang unang makakuha sa kanya, bibigyan ko siya ng karagdagang 500 cash. Hindi ito maliit na halaga. Sapat na ito para makapag-enjoy kayo ng matagal. Maging kampante ka, Ginoong Wei, hehe. Kumuha ng pera ng iba upang alisin ang kanilang kapahamakan sa malamig na gubat na ito. Para sa isang maliit na nayon, hindi ito magiging mahirap na bagay. Kailangan maging maingat ang lahat. Yung batang iyon ay tuso na parang isang fox. Kung sakaling makatagpo ng pagtutol, huwag mag-atubiling kumilos. Diretso na lang nalutasin ito. Dito sa malalim na gubat. Normal lang na may mga hindi inaasahang pangyayari. Sugod. Ngayon, kahit nabaligtarin ko ang Changbei Mountain, kailangan kong mahanap siya. Ay naku, hindi maganda ito. Maraming tao ang pumasok sa bundok. At may dalang ilang mabangis na aso. Si Gigi, yung matabang nakasuot ng balahibo ng mink, nandito rin. Hinahanap nila ang mga yapak papunta dito. Ang leader nilang si G ay sobrang galit.
Dinala ni wife Wei Jinbiao ang mga tao para maghanap. Mabilis mong dalhin si Nono sa pinakaloob na madilim na silid. Isara mong mahigpit ang pinto. Sila Chenzi at ang iba ay maraming tao. Paano mo magagampanan mag-isa ang lahat? Tayo na't magtago dito. Saka na natin pag-usapan pag umalis na sila. Makatakas ka man sa unang araw, hindi ka makakatakas sa ika-15 araw. Itong malalim na bundok at madilim na tubig ay teritoryo ko. Ngayon, ituturo ko sa kanila. Sa madilim na tubig na ito sa bundok, sino talaga ang tunay na boss? Kapatid, isama mo ang iyong maliit na kapatid. Maghukay ka ng butas sa ilalim ng snow sa harap. Mas malalim, mas mabuti. Takpan ito ng mga sanga ng puno. Mga bata, ilipat nyo ang mga inabandunang mabibigat. Trap para sa hayop dito. Takpan ito ng snow ng maayos. Ngayon, bigyan natin ang mga batang galing sa syudad ng kaunting dagdag. Nasa atin ang zibao. Tinitiyak na walang makakakita sa bitad. Kapatid na wolf, dalhin ang mga kapatid sa magkabilang gilid ng gubat para mag-iwan ng amoy. Wasakin mo ang mga ilong ng mga tanga. Gawin mo silang bulag. Huwag mag-alala, boss. Tinitiyak kong hindi nila mararamdaman kahit anong amoy. Lahat, buksan nyo ang mga mata nyo. Yung batang iyon ay tiyak na nandito lang sa paligid. Sino man ang makakahuli sa kanya, ay bibigyan ko ng malaking gantimpala. Hindi natin siya dapat palampasin ngayon. Tingnan mo lang, Ginoong Wei. Sa ganitong malamig na panahon, yung isang batang walang kwenta ay hindi makakalipad sa langit. Mga pare, sabay-sabay tayong umatake. Agad siyang pabagsakin. Ay, may nakatago sa aking mga binti. Sa ilalim ng niebe puro mga pangil. Anong kaba, isang maliit na baryo lang, anong malaking gulo ang kaya nitong gawin? Sino man ang pumunta, alisin siya sa mga pangil. Iba, palakihin nyo pa ang mga mata nyo. Ipagpatuloy nyo ang paghahanap. Masikip masyado ang sipit na ito, binata. Hindi talaga ito mabubuksan. At sa paligid, puro malawak at walang hanggan. Sino ba ang nakakaalam kung alin sa mga hakbang ay may hukay? Walang kasiguraduhan ang mga kasama. Kung walang kasiguraduhan, may pera ka na ngayon. Magkakaroon ka na ng kumpiyansa. Ngayon, gagamitin natin ang mga paa natin. Kailangan mo ring ilabas ang batang iyon. Sino ang magtatangkang umatras? Sisirain ko siya. Mayaman si Wei Jinbiao, kayang ipagalaw ang mga demonyo. Ngunit sa ganitong malamig na panahon, mas mababa pa ang halaga ng pera kaysa sa utot. Ginoo, Ginoo. Nabaliw na ang asong ito. Hindi natin siya mahawakan. Patuloy siyang tumatakbo pasulong. Tapos na lahat. Pati aso ay nawala na. Hindi pa nga natin nakita ang anino ng taong iyon. Nawala na tayo ng kalahating kapatid dito. Talagang hindi ito lugar para sa tao. Lahat sila ay mga walang silbi. Sunugin mo. Sunugin ang kagubatang ito para sa akin. Tingnan natin kung saan siya makakatago. Boss, malakas ang snow, basa ang mga kahoy. Hindi talaga mag-aapoy. Kung magpatuloy pa tayo, lahat ng mga kasama natin mamamatay dito. Umatras na tayo. Paano ang lasa ng regalo ng pagkikita sa Changbei Mountain, Ginoo Wei? Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Magkakampo tayo dito ngayong gabi. Bukas ng umaga. Tiyak na ipapakita ko kay Chenzi ang hindi niya malilimutan. Ginoo. Tumingin ka doon. Ginoo. Ulupong. Lahat sila ay mga ulupong na palibutan tayo ng mga lobo. Anong gagawin natin ngayon? Tumayo kayong lahat at tumahimik. Mga cute na ulok, sobrang gutom lang. Sino mang tatangkaing umatras ng bahagya? Ako muna ang magpapalaya sa kanila. Lobo, sundin ang plano. Basta't maglakas loob silang pumikit. Sama-sama na lang tayo, huwag talagang kumagat. Maglaro lang sa mga tanga na ito. Oh, boss, huwag mag-alala. Siyempre, ngayong gabi, siguradong magiging masigla sila. Ano ba talaga ang gusto ng mga hayop na ito? Huwag mo silang alalahanin. Magmadali kayong magliyab ng apoy. Mag-iwan ng 2 tao para magbantay. Ang iba, samantalahin ang pagkakataon at matulog ng kaunti. Bukas ng umaga, kailangan nating magmadali at hulihin sila. Nandito na sila, bilisan nyo. Ha ha ha. Mga salot, lumabas kayo at harapin tayo ng harapan. Anong kakayahan ang pagtatago sa dilim? Ayoko na ng perang to. Kung magtitiis pa tayo ng ganito, kahit hindi na kumilo si Chenzi,
Mamamatay na lang tayong lahat dito sa lamig. Kaibig-ibig, tumayo ka dyan. Mag-uumaga na. Pag sumikat ang araw, kailangan nang maghiwalay ng mga lobo. Nagpuyat ng isang gabi. Siguro ngayon ay wala na silang lakas para humawak ng kutsilyo. Sa wakas, umaga na. Morn, tingnan natin kung saan ka pa makakapagtago. Ginoong Wei, nasiyahan ka ba sa serbisyong pang-abi-abi ngayong gabi? Sino ang makakapagpabagsak sa kanya? Binibigyan ko ng 1,000 piso cash ang sinuman. Hindi ako magsisinungaling. 1,000 piso cash. Mga kapatid, namamatay ang tao para sa yaman. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Naghintay ng magdamag. Para sa sandaling ito. Tara na, mga kapatid. Kahit na ikaw ay may mga pakpak, ngayon ay hindi ka makakatakas. Gagawin kong lumuhod ka sa niebe, at humingi ng tawad tulad ng isang aso. Ginoong Wei, 1,000 yuan na cash ay akala mong mabibili ang buhay ko. Sobrang kuripot mo para sa isang bagong mayaman. Huwag nang mag-aksaya ng salita, hintayin mong tamaan ng aking bakal sa iyong binti. Tingnan mo kung kaya mo pang maging matigas ang dila mo. Nasa dulo na ng puwersa ang grupo. Akala mo talaga ay isa kang makapangyarihang tao. Anak, huwag ka nang magtago, ipakita mo ang alaga. Ipakita mo sa mga bisitang ito na galing sa malayo ang iyong alaga. Ipakita ang alaga. Chenzi, parang nababaliw ka na sa lamig ng malaking niebe. Ha. Inaasahan mo bang magpapadala ang anak mong 4 na taon at kalahati ng isang maliit na ligaw na pusa para mangagat sa akin? Siguradong nasiraan na ng bait ang batang ito. Nagsisimula ng mangusap ng walang katotohanan. Lahat tayo magpursige pa. Malapit na ang premyo. Mahal kong oso. Sabi ni tatay, may masasamang tao na nang aapi sa atin. Sige, samahan mo sila at magsaya ka. Ano yung halimaw sa likod ng snowy slope? Nagagalit ang Diyos ng bundok na halimaw. Bakit may suot na pulang sombrero yung malaking oso? Baka tao yan na nagkukunwari. Bakit, nakakita ka na ba ng tao na higit 2 metro ang taas? Siguradong ilusyon yan. Kung hindi naniniwala si Ginoong Wei, baka hindi ito totoo. Mas maganda kung personal mong hahawakan siya. Mainit pa kaya ang pawikan niya. Si Kuya Beer ay ganyan talaga mga gago. Nagnanais na agawin ang pagkain na iniligtas mo para sa pamilya mo. Tulong, naiintindihan niya ang tao. Sumugod siya dito. Huwag kang lumapit, marunong akong mag-martial arts. Hindi ako natatakot sa'yo. Paano ba to, putang ina? Hindi mo ba ito tinutukso ang mga mababait? Ginoong Wei, yung 1,000 na pabuya kanina, ibibigay mo pa ba? Seryoso, nagtrabaho ng mabuti ang kapatid kong ito. Hindi mo naman maiiwasan yan, di ba? Hindi na. Ayaw ko na ng kahit ano. Chenzi, ang gusto ko lang ay pakawalan mo ako. Hindi na ako muling magiging abala sa iyo. Pakawalan ka. Nung nagkaroon ng malakas na snowstorm at naubos ang supply ng pagkain ng buong nayon, bakit hindi mo naisip na pakawalan kami? Bigyan mo siya ng leksyon, Seongjae. Chenzi, huwag kang magmalaki. Parang pinapahintulutan mo siyang umakyat. Ano ba yang mahika na yan? Anong klaseng mahika yan? Ginoo, parang pumasok tayo sa pugad ng mga hayop sa Longbai Mountain. Yung batang babae na yun, akala niya ay isang rocking horse ang baboy ramo. Walang silbi, hawak niyo ba ang panggatong na baton? Sugod kayo. Isa lang siyang 4 na taong gulang na bata. Kayang durugin ng baton ang batang yun. Bata, walang paraan para labanan ito. Nasa harap ang daan-daang kilong wild boar king. Sa likod puro lobo. Kulang pa ang bilang natin para maging merienda nila. Magbibigay ako ng 2,000. Sino ang maghahatak sa batang babae na iyon pababa? Kung may mangyari, ako ang bahala. Wei Jinbiao, dahil sa katigasan ng ulo mo. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang mga patakaran ng malalim na bundok. Anak, linisin ang lugar. Sugod, malaking baboy. Itulak ang lahat ng masasama. Nanay, tulungan mo ako. Ayaw ko na ng pera. Maawa ka po, lolo ng bundok. Maawa ka po, lola. Hindi na po kami ulit. Chenzi, kung gagalawin mo ako, hindi ka palalampasin ni Laukian. May totoong baril siyang naglalabas ng apoy. Si Laukian. Siguro abala siya ngayon. Itago ang mga utang noong 10 taon na ang nakakaraan. Wala kang oras para alagaan ang isang pamilyang walang kwenta tulad mo. Huwag kang lumapit. Ang tatay ko ay direktor ng pabrika. Kung susubukan mong saktan kahit isang buhok ko, ipapalayas ko kayong lahat sa bayan. Hindi niyo na mapanghahawakan ang mangkok ng mangingingisi. Ginoo Wei, parang hindi ka pa rin malinaw sa sitwasyon. Sa lugar na ito na natabunan ng niebe, wala nang halaga ang mukha ng iyong ama.
Ikaw na lang ang bumaba ng maayos. O hayaan kong patanggalin ni Kuya Beer ang punong ito. Chenzi, Ginoong Chen. Nagkamali ako, alam kong nagkamali ako. Mabilis, ipakalat mo ang grupong ito ng mga halimaw. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin ka na. Kung si Yang Master Wei ang nagsabi niyan. Bakit parang nakakatawa naman pakinggan? Magbabayad ako ng pera, 1,000 yuan cash. Ibibigay ko sa iyo ang buong negosyo ng balat sa bayan. Basta payagan mo lang akong makalabas. Malakas ang buhawi, sinarado ang bundok. Ikaw ang magtatakda ng lahat ng uling at bigas sa buong baryo. Nang palitan mo ng peking gamot ang aking asawa. Bakit hindi mo naisip na patawarin ang aming pamilya? Ikaw ba ang pinakamasayang putol ng buhay ng iba? Masamang tiyuhin. Binubuli mo ang mama. Hindi ka pakakawala ng malaking aso at malaking oso. Chenzi, hindi ka pwedeng basta-basta. Kung hindi ako nakabalik, siguradong hahanap ang tatay ko ng tao para ayusin ang Koshiki. Yesue, hindi kita gagalawin ngayon. Sa gabi ng Changzi Mountain, nasa ilalim ng 30 degrees. Ngayon, maranasan mo ng mabuti ang malamig na puno. Kung ano ang ibig sabihin ng nagielong niebe. Ito ang pinakamainam mong pagkakataon para magmuni-muni. Kapatid na Wolf, may katarungan ang mga masama. Bantayan mo ang mga kapatid dito ng mahigpit. Kung maglakas loob siyang bumaba, turuan siya ng mga alituntunin. Tulong, sino ang makakatulong sa akin? Sobrang lamig, wala na akong pakiramdam sa mga binti ko. Huwag lumapit, ayaw kong bumaba, nagkamali ako. Oh, Ginoong Wei. Kamusta ang tanawin sa gabing ito? Siguradong masaya ka, di ba? Naku, hindi naman talaga magiging estatwa ng yelo tong batang to, di ba? Ah, ang binti ko. Si Chenzi, ang gago, sinira ang binti ko. Sa ilalim ng 30 degrees, nakabitin sa puno ng isang gabi. Mukhang hindi na maiiwasan ang mga binti mong to. Mukhang sa natitirang buhay ko, si Ginoong Wei, ay sa wheelchair na lang ako mabubuhay. Sinira mo ako. Hindi ka papayagan ng tatay ko. Gagawin kong walang matutuluyan ang pamilya mo sa Kaoshantun. Nagmamalaki ka pang gamitin ang tatay mo laban sa akin. Ngayon, oras na para ayusin ang mga lumang utang. Yung malaking utang na nagdulot ng kahihiyan sa akin 3 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo. Sabi ko, binayaran ko ang mga tulisan sa mesa ng baraha. Sinadya nilang ilagay ka sa patibong. Gusto ko lang na maging isang sugapa ka sa sugal. Para madali kong maagaw si Lin Wanqiu. Isang malupit na plano na tumama sa 2 ibon. Kung ganoon, balikan mo pa ang alaala mo. 10 taon na ang nakalipas, ang tatay ko ay nadaganan ng niebe sa likod ng bundok. Wala man lang naiwan kahit anong gamit. Gaano karami ang alam mo tungkol dito? Wala akong kinalaman dyan. Talagang hindi iyon tungkol sa akin, si Lao Qian. Anong masama kay Lao Qian? Sabihin mo sa akin ng malinaw, salita sa salita. Kung may kahit isang kasinungalingan, ililibing kita dito sa yelo ng walang hanggan. Sobrang taas ng niebe noong 10 taon na ang nakalipas. Huhuhu. Hindi ako ang may kasalanan kay Old Man Chen. Ikaw ang nakakita na naghukay ako ng puno. Tama nga siya. Old Qian, ang cute mo talaga. Wei Jinbiao, mukhang lugi na ang buhay mo. Iniwan kita dito sa niebe. Kung makakabalik ka pa ba ng buhay, nakasalalay na sa kapalaran mo. Nasa iyo na ang tadhana kung makakaya mong makabalik. Dalhin mo ako palabas. Lao Qian, bumalik na ang iyong katapusan. Magpakatatag tayong lahat. Ilang araw na ito, si Chenzi at ang kanyang pamilya ay nagyelo na sa blind spot. Nabuwal na ang bahay na ito. Ihahatid na ang kahoy para gawing panggatong. Ay, si Chenzi, ang batang ito ay matigas ang ulo. Magsimula na kayo, dahan-dahan lang. Baka naman may maiiwan pa silang alaala. Anong kasalanan ang ginagawa ninyo? Hindi na nga makita ang tao. At nagmamadali pa kayong kunin ang ari-arian nila. Para bang kinain ng aso ang konsensya ninyo? Lolo Li, wag na kayong makialam. Si Ginoo Wei ay pumasok na sa bundok kasama ang mga tao niya. Kahit na hindi nagyelo ang pamilya nila, tiyak na naayos na sila ni Ginoong Wei. Si Chasun ay maaga pang pumunta sa bahay ko para sirain ang bahay. Nais bang sabihin na matanda na si Chenzi? O hindi na makapag-angat ng kutsilyo? Chenzi, paano ka pa nabubuhay? Aking Diyos! Yung nasa beam ay gawa sa Jingbei floor. At mayroon pang dekalidad na pulang uling. Tingnan niyo ang suot ni Wanqiu.
Iyan ay napakamahal na balahibo ng Weisel. Magkano kaya ang halaga nito? Bigyan mo ng aral si Bad Grandma, Dasu. Mga kababayan, matibay ang tadhana ko. Hindi ako kukunin ng Diyos. Ngayon, sasabihin ko na ito. Para sa mga hindi nanira sa bahay namin itong nakaraang araw. Kung gusto mong makakuha ng butil at uling, huwag mag-atubiling magdala, papalitan ko ng sapat. Hindi ko hahayaang magkaayos ang lahat. Magandang bata si Chenzi, isang mabuting kabataan na may puso. May pag-asa pa ang ating baryo. Chenzi nagbibiro lang ang tiyahin kanina. Gagamitin ko rin ang mga kamote sa bahay para makakuha ng kaunting harina. Umalis ka, nakakatuwa ka. Ngayon, wala kang makukuhang kahit isang butil ng bigas. Maging malamig ka na lang. Bakit lahat ng mga pribadong bagay ni Wei Jinbiao ay nasa kanya? Baka may nangyaring masama kay Ginoong Wei. Ayos ka, Chenzi. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang mga gamit ni Ginoong Wei? Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Sino yang umiiyak at sumisigaw dyan? Umaga pa lang, hindi pa ba sapat ang gulo? Lahat magbigay daan. May malaking nangyayari. Nagmimina kami sa gilid ng bundok sa likod. Nakita si Ginoong Wei. Parang wala na siyang silbi. Tulungan mo ako, Laukian. Wala na akong pakiramdam sa mga binti ko. Yung malalim na bahagi ng bundok ay hindi talaga lugar para sa tao. Diyos ko! Dinala ni Ginoong Wei ang napakaraming tao sa bundok. Bakit siya na lang ang natira? Naging ganito na siya sa lamig. Ang demonyo, hindi siya tao. Siya ay isang buhay na impyerno. Ang anak niya ay gumagamit ng 300 kilong baboy ramo bilang pang-uyog. May suot na pulang sombrero ang itim na oso bilang kanyang gwardya. Hindi kami kayang saktan, talagang hindi siya kayang saktan. Si Ginoong Wei, pwedeng magpakasaya sa pagkain. Ngunit hindi pwedeng basta-basta magsalita. Ako ay isang masunurin at batas na taga-baryo. Hindi ako kasing galing ng sinasabi mo. Sadyang ikaw ang nagpasya na. Magtampisaw sa puno buong gabi para magmasid. Bakit ako pa ang sinisisi mo? Lahat ng mga problema ay dahil sa iyo. Ikaw, matandang fox, ang nagdala sa akin sa ganitong sitwasyon. Ang dami mong sinasabi na walang katotohanan. Mukhang nag-freeze na ang utak mo. Tawagin niyo ang tao, dalhin niyo siya pabalik sa bayan. Hindi ako baliw, nakikinig kayong lahat. 3 taon na ang nakalipas, si Old Kian ang nag-utos sa akin na suhulan ang mga lokal na bully. Sa mesa ng baraha, nag-set up ng patibong kay Chenzi. Gusto lang niyang sirain ang reputasyon ni Chenzi. Para mapalayas ang pamilya ni Chenzi mula sa Kaohsiantun. Siya talaga ang pinakamasamang tao. Kaya pala, lahat ng ito ay ikaw ang may kagagawan sa likod. Pinahirapan mo ang aming pamilya ng sobra. Bula-bula lang yan. Parang isang baliw na aso na nangangagat. Mga bingi ba kayong lahat? Bakit hindi niyo siya agad pigilan at dalhin? Maliwanag ang mga mata ng mga tao, Laukian. Ganitong mga bagay ay hindi katanggap-tanggap. Mas mabuti pang huwag na lang gawin ito sa hinaharap. Chenzi, dahil hindi mo tinanggap ang inumin, kailangan mong uminom ng parusang alak. Kaya huwag kang magalit. Huwag mong sisihin ang aking pagiging malupit. Senzi, huwag kang magpakaseryoso sa mga kasinungalingan dito. Ang sasakyan ay puno ng mga peking produkto at mamahaling balahibo ng Weisel. Siyempre, ito ay mga iligal na kalakal na nakuha mo sa maling paraan. Kunin ng mga gwardiya ang lahat ng mga ipinagbabawal na bagay na ito. Narinig mo ba, Chenzi? Maging matalino ka at ibigay mo na. Kung hindi, hindi ka tatanggapin dito sa Kaohsiantun. Laukian, ito ay isang malinaw na pagnanakaw. Ito ang mga supply na nakuha ni Chenzi sa kanyang buhay. Laukian, malinaw ang iyong balak. Narinig ko ito kahit na nasa malalim na bahagi ng Qiangbei Mountain ako. Gusto mong angkinin ang aking mga yaman. May kakayahan ka ba nito? Kapatid, may nagmamalasakit sa ating supply ng pagkain. Bigyan natin sila ng kaunting lakas. Para malaman nila kung ano ang tunay na pinakamataas na mandarambong. Ay naku, Diyos ko. Nabaliw na ang baboy, umalis ka. Nagbago na ang panahon ng matandang pera. Ang mga lumamong trick ay hindi na epektibo. Ang mga high-end na manghuli ay madalas na nagpapakita bilang kanilang biktima. Ngunit ngayon, ilalabas ko na ang aking baraha. Ako ang iyong hindi mo kayang labanan na ama. Sige, subukan mong makipag-away sa akin. Nag-aaklas ka na laban sa langit. Dalhin mo ang iyong aso. Lumayas ka agad sa bakura ng bahay ko. Kung maglakas loob ka pang bumalik, ipapakita ko sa iyo kung bakit namumula ang mga bulaklak. Ayos, Chenzi, matapang ka pala. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Hindi pa tapos to. Pumunta ka sa lumang gubat. Tawagin mo ang mga desperadong malulupit na mga ngaso roon. Gusto kong mawala ang pamilya ni Chenzi magpakailanman.
Ang karne na inihaw ng asawa ay talagang masarap, di ba? Ikaw lang ang nagpapakita. Bilisan mo at lagyan ng piraso si Nono. May malaking problema na nangyari. His! Bakit ang pusa ng gabi ay lumabas sa liwanag ng araw? Yung matandang may purple clay pot ay tumawag na. Maraming tao na may mahahabang tubo ang bumaba ng bundok. Amoy pulbura ang mga taong iyon. Nakakatakot talaga, Gugu. Mga taong may mahahabang tubo. Baka mga iligal na mga ngaso sila. Anong nangyari kay Chenzi? Asawa, si Lokyan ay desperado na. Kumuha siya ng mga kriminal mula sa blind spot. Lahat sila ay may apoy na damit sa kamay. Yung apoy na damit, delikado yan. Hindi natatakot ang tatay. Hayaan mong bumangga ang malaking baboy sa kanila. Anak, mag-ingat ka, iba ang mga masamang tao ngayon. Asawa, dalhin mo si Nono sa bodega agad. Espress mo ang pinto ng mabuti. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Paano ka na? Iyan ay isang apoy na jacket. Paano mo hahadlangan? Asawa, mag-alala ka lang. Dahil kung hahamon sila sa akin, kailangan ko silang bigyan ng konting trabaho. Sundin mo lang, bumaba ka na. Ito ay isang high-level na laro. Kadalasan, kailangan lang ng pinakasimpleng bitag. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang walang balik. Basta't pumasok kayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang sobrang pisikal na hadlang. Lahat kayo, maging maingat sa mga galaw. Dahan-dahan lang. Huwag mag-alala, kuya. Para sa isang batang pasaway, hindi pa ito hawak na hawak. Sabi ni Lokyan. Sobrang kakaiba ng batang ito. Pagpasok, unang ginawa ay nilinis ang bahay gamit ang apoy. Sobrang sakit. Kapatid, tulungan mo ako. Talagang isang grupo ng mga kaakit-akit. Hindi makapasok sa isang sira-sirang bakuran. Lahat, buksan nyo ang mga mata nyo. Mag-ingat sa mga paa nyo. O, mga bisita galing sa malayo. Sana nasiyahan kayo sa aking blind box. Nabigla ba kayo? Hindi ba ito nakakagulat? Swerte. Nabigla ka, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matanda. Nagbago na ang panahon. Uff! Ay naku, mga kapatid, takot sa mga armas ang mga tao. Ang mga mabangis na hayop, ang kanilang lihim na sandata ay talagang hindi na epektibo. Hahaha, akala ko marami kang kakayahan. Kapag tumunog ang baril, natatakot ang lahat ng iyong mga kaalyado at tumatakbo. Ngayon, nawala ka na ng malay, di ba? Gamit ang baril. Kayo, mga kabataan, talagang walang respeto sa tama. Pumunta dito para manlaban sa akin, isang mangingisda sa baryo. Kung may lakas ka, ibaba mo yung baril mo. Mag-isa tayo. Mag-isa tayo, iniisip mo ba na parang laro lang ito? Nasa loob na si kuya. Buksan natin ang pinto. Diretso na siyang ipadala sa kahon ng pagkain. Sa susunod na taon sa araw na ito, kaarawan mo na, Chenzi. Inutusan ako ni Laukian na iparating sa'yo. Sa susunod na buhay, siguraduhing maliwanag ang mga mata mo. Huwag mong galitin ang mga tao na hindi mo kayang labanan. Hindi ka makakalaban ng basta-basta. Hindi kayang tiisin ng katawan ang pulbura at bakal. Kailangan nating maghanap ng paraan para magtagal. Papasukin mo at hanapin. Walang kahit isang langaw ang dapat makaligtas. Kailangan siyang mawala ngayon. Tumakbo ka, bakit hindi ka tumatakbo? Taya ako, mas matigas ang ulo mo kaysa sa jacket ko. Sobra kang nagagalit, bata. Itong madilim na nilalang ay nakatukod sa iyong noo. Hindi maganda ang pakiramdam, di ba? Lolo Kian, gabi na, kasama ang mga manghuli ng mga ligaw na hayop, pumasok ka sa bahay ko. Hindi ka ba natatakot na matuklaw ang mga taga rito sa likod mo? Iyan mga taga rito. Basta't magpaliwanag ka lang ngayon dito. Sa niebe na to, na nagbarikada sa bundok. Sino ang nakakaalam na ako ang gumawa nito? Ibigay mo ang ginseng at ang mga balat ng Weisel. Mabait ako ngayon. 2 binti lang ang papayagan kong masaktan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Akala mo ba madali lang ang pagsubo sa akin? Hindi ka ba natatakot na masira ang ngipin mo? Ayaw mong makinig kaya parusa ang darating. Bakit pa tayo nakikipag-usap sa kanya? Diretso siyang dalhin sa daan. Kailangan nating maghanap. Tumigil kayong lahat. Sino ang may lakas na galawin ang aking lalaki? Walang problema, sabay-sabay tayong umakyat sa langit. Delikado ang mga ganitong baliw. Bumaba ka na agad. Lumayo ka, hindi ako nagbibiro ngayon.
Akala nyo ba ay madali akong takutin? Ito ang mga paputok na ginawa ni Chenzi. Ito ay mga homemade na paputok. Sapat ang lakas nito para ibuwal ang bahay na ito. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na. Ikaw, huwag kang magulo, huwag kang magulo. Malapit nang maubos ang apoy. Ang asawa ko ang galing-galing niya. Yun na nga. Hihi. Ay naku, ay naku. Ay, ang mukha ko. Naasar ang asawa ko. Para kayong nakipagbakbakan sa pader. Si Lolo Kian, dalhin mo ang aso mo at umalis ka na agad. Nabaliw na ang pamilyang ito, lahat sila'y mga baliw, umalis na, bilisan mo. Ha ha ha. Asawa, umalis na tayo. Gamitin natin ang ingay na ito para makapasok sa blind spot. Ah! Ah ah ah! Bakit nakatitig lang kayo, mga cute? Kumilos na kayo. Hindi natin siya pwedeng palayain ngayong araw. Eto. Chenzi, tingnan natin kung paano mo malalampasan ang bakal kong buhangin gamit lang ang dalawang paa mo. Yuko, asawa ko. Hindi tayo mananalo sa takbuhan laban sa mga hayop na to at sa mga dala nilang pamalo. Tumakbo tayo papunta sa kagubatan ng Niebe sa likod ng bundok. Basta makapasok lang tayo sa gubat. Sila ay bulag na nakabukas ang mata. Ang masamang lolo ni Papa ay hindi marunong sumunod sa mga patakaran. Mabilis tayong magpapaandar ng malaking baboy para banggain siya. Enye. Tama ang sinabi ng anak na babae. Kung hindi natin kaya, sumali na lang tayo. Kung hindi tayo makatakbo, magpapaandar tayo ng ibon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang pisikal na pandaraya. Huwag na kayong matulog, mga kapatid sa puno. Lumabas na at mag-surf. Tulungan niyo akong linisin ang mga yapak sa lupa. Bukas, bibigyan ko kayo ng sapat na mais. Gusto ni Laukian na sundan ang mga yapak para mahuli ako. Walang paraan. Lahat ng ibon sa bundok ay tumutulong sa atin, Chenzi. Paano mo nagawa iyon? Enye. Ito ang mataas na antas na sitwasyon, Mrs. Kadalasan, kailangan lang ng pinakasimpleng pisika. Tara, umalis tayo patungo sa malalayong bahagi. Mukhang may mga mahika itong si Laukian. Isang buhay na tao ang dumaan dito. Walang kahit anong baka sa niebe. Paano natin siya susundan? Anong kalokohan yan? Siguradong tinanggay ng hangin ang niebe. May kasama siyang babae at bata. Hindi siya makakalayo. Magkalat kayo at maghanap. Kahit nabaligtarin ang bundok na ito. Kailangan siyang patahimikin ngayon. Chenzi, lumalapit na ang mga aso. Sobrang kapal ng snow. Hindi tayo makakatakbo ng mabilis. Sa huli, mahuhuli rin sila sa atin. Asawa, huwag kang magpanik. Ang langit ay sumasaklaw sa lupa. Malakas na snow ang naglibing sa daga. Nasa tabi lang ang Diyos para tumulong sa atin. Ang bagyong ito ay ang pinakamagandang pananggalang natin. Jai, malaki ang katawan mo. Lumakad ka papunta sa kaliwa, doon sa puno na baluktot ang lig. Doon may hangin. Matatangay ang amoy mo. Hindi ka mahahanap ng mga tao na yon. Ang galing mo. Ang libreng video navigation ay dumating sa tamang oras. Shen, huwag kang magpakatatag, ha? May mga baril sila sa kamay. Nandito kami ni Nono naghihintay sa'yo. Dapat bumalik ka ng buo. Ilagay mo lang sa isip mo, asawa. Itong mga amoy na kamote at bulok na itlog. Gusto pang hulihin ako. Kailangan kong ipakita sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng unang tao sa parkour sa Chiangbai Mountain. Ang nakakatakot na panahon na ito. Ang lakas ng hangin kayang magpalipad ng tao. Yung batang iyon, kasama ang asawa at mga anak, baka lumipad na. Gabi na at nandito tayo, nagdurusa. Tayo'y talagang mga biktima dito. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Nagsalita na si Old Kian. Walang makitang tao. Kailangan nating humigop ng hangin mula sa hilaga. Lahat kayo, buksan ang mga mata ninyo. Napaka-misteryoso ng gubat na ito. Palagi akong may pakiramdam na may nagmamasid sa atin. Huwag mo akong takutin. Ang puti-puti ng paligid. Buhos ng niebe at mga puno. Saan naman galing ang anino ng tao? 2 gabi na kayo naglilibot sa likod na hardin ng iba. Nagkamali ka ba ng lugar? Multo ba? Enye. Binibigyan kita ng pagkakataon pero wala kang silbi. Little Karami. Ganyan lang ang kakayahan mo. At nag-aakala kang makakatanggap ka pa ng trabaho.
Sa buong buhay ko, hindi ko man lang matitikman ang 4 na ulam. Ayoko na sa trabahong to. Ano to, hulihan ng tao. Parang nagpapataas lang tayo ng kuota kay San Pedro. Tayo na nga ang kawawang-kawawa dito. Tumahimik kayo at magpakatatag. Ang dami-dami natin dito. Matatakot pa ba tayo sa isang tao mula sa baryo? Laukian, hindi mo talaga masisisi ang mga kapatid. Ang batang to ay parang multo. Walang kaalam-alam sa tamang asal ng pakikipaglaban. Ni hindi nga natin nahawakan kahit isang buhok niya. Tapos ang dami sa atin ang agad na natumba. Sigurado, may daya ang batang to. Hindi, mukhang sinadya niyang ilayo tayo sa totoong target. Ginagamit niya tayo parang aso, paikot-ikot lang sa gubat na to. Paglayo ng tigre mula sa bundok. Ano ba ang pakay niya? Ano ang gusto niya? Gusto niyang tiyakin ang kaligtasan ng maganda niyang asawa at anak na babae. Sinadya niyang akitin ang atensyon natin. Ayos. Ayos ka, Chenzi. Ginaganyan mo ako ha. Halos naloko ako sa iyong mga ilusyon. Ano na ang gagawin natin, Laukian? Susuong pa ba tayo sa kanya? Saan pa tayo susuong kung ganun siya kaalaga sa kanyang asawa at mga anak? Diretso na tayong salakayin ang kanyang pugad. Basta mahuli lang natin ang mag-ina. Tingnan natin kung paano siya makakalabas. Tara na roon. Ngayon, gusto kong makita niya ng personal. Ang kanyang yaman na winasak. Woof woof woof. Woof woof. Laukian. Tumakbo ka, bakit hindi ka tumatakbo? Laukian, ikaw na masamang tao. Masamang lolo, umatras ka, umatras ka. Haha, ang batang babae na ito medyo matapang talaga. Hindi ko mikilala ang aking barong. Kung hindi pa lalabas ang tatay mo. Ngayon, maghihintay kayo ng mag-ina dito habang taglamig. Pakawalan mo ang asawa at anak ko. Ay, nandito na ang eksperto sa parkour. Hindi ba't nakakahiya kang magtago kanina? Akala mo kami ay mga unggoy na pinalalaro. Bakit hindi ka tumatakbo? Akala ko ba magaling kang makipaglaban? Akala ko ba kaya mong magpatawag ng mga halimaw? Halika, tingnan natin kung mas mabilis ang halimaw mo o ang apoy ko. O mas mabilis ang apoy ko. Chenzi, wag mo kaming alalahanin, umalis na tayo. Hindi sila mga has na magpapaputok. Ang ingay ay pwedeng magpabagsak sa mga nyebe sa paligid. Tumakbo ka at maghanap ng tao para hulihin sila. Tumahimik ka o papatayin kita. Laukian. Kung may lakas ka, lumaban ka sa akin. Huwag idamay ang asawa at anak. Ito ang batas ng mundo. Palayain mo sila. Ang buhay ko ay nasa kamay ninyo. Hahaha, sabihin mo sa akin ang mga patakaran. Dito sa bulag na lugar, ako ang patakaran. Ngayon, agad kang magpatirapa at umamin ng pagkakamali. Kung hindi, ipapadala ko muna ang asawa mo para kumuha ng pagkain. Mabilis, magpatirapa na, wag na mag-aksaya ng oras. Kagat mo siya, dakilang itim. Anong dakilang itim at munting itim? Batang babae lang yan. Huwag kang magpanggap dyan. Grabe, itong bulag na ito maisuot pang pulang sombrero. Sobrang kakaiba naman ito. Huwag kang lumapit, cute. Lalapit ka pa, gagalaw na ako. Ay naku, ang gamit ko. Laukian, di ba mahilig kang magpanggap na astig? Ngayon ibibigay ko sa iyo ang pisikal na labis. Isang malaking suntok sa iyo. Bakit kayo, mga cute, ay nakatulala pa? Gumawa kayo ng ingay. Wasakin mo siya. Mga kapatid, ubusin niyo ang bala. Nasugatan si malaking oso. Mga masamang tao, lahat kayo ay mga masamang tao. Kuya Xiong, huwag makipagsagutan sa kanila, umatras ka na. Chenzi, saan tayo tatakbo? Nandito sila sa paligid. Tumakbo tayo sa pinakamataas. Yung nyebe sa taas ay mahina na. Basta't humabol sila. Gagawin ko silang isang high-level na laban sa kalikasan. Lahat ng pera, sumama ka sa lolo mo sa bundok. Makikita natin ang katotohanan sa Eagle Big Cliff. Wala nang daan si Chenzi. Nasa harap ay isang patay na dulo. Tay, magiging snowman ba tayo? Huwag kang matakot, anak. Nandito si Papa. Walang makakagalaw sa isang hibla ng buhok ninyo. Tumakbo. Hindi ka ba magaling tumakbo, ikaw na pangalawang klase? Bakit tumigil ka na? Nasa harap mo ay isang napakalalim na bangin. Haha. Sana lumipad ka na lang ng may pakpak at lumipad dito para mapatunayan ko. Kuya. Ngayon, itong batang ito ay parang isda sa loob ng sako.
Nasaan ang dating kayabangang iyon? Akala mo talaga na ikaw si Zhao Zilong ng Changshan. Lolo Qian, ang dami mong kasamaan. Hindi ka ba natatakot sa karma? Paalisin mo ako, asawa at mga anak ko. Ako lang ang bahala dito. Asawa ko. Saan sa mundong ito may dahilan para ang babae ang magbabantay sa harap? Lolo Qian. Matanda ka na. Naglalaro ka pa ng ganitong malupit na mga laro. Bata pa sila, hindi marunong rumespeto. Hihi! Mas hindi ka nakaakit-akit, matanda ka na. Chenzi, sinira mo ang aking purple clay pot. Nasira mo ang aking magandang pagkakataon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang iyong pamilya. Maayos na nakahiga sa mahabang bundok Qiangbei. Agad na ibigay ang lumang ginseng. Baka bigyan ka pa ng mga lolo ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, mararanasan mo ang pakiramdam ng paliguan sa bakal na buhangin. Old Qian. Sa tingin mo ba ay makapangyarihan ka? Dahil may hawak kang apoy na naglalabas ng apoy. Sapat na iyon para sa mga katulad mong walang silbi. Maganda ang tanawin dito sa Eagle Beak Cliff, sayang lang. Kayong mga tao, alam lang magpalingkis sa daan. Hindi nyo alam na tumingin sa langit. Tumigil na dyan sa pagpapanggap at pagpapaliban. Ngayon, darating ang hari ng langit. Hindi pa rin kayo maililigtas. Lolo Qian. Kung talagang gusto mong wakasan lahat. Sige, subukan natin ito ng sabay. Isang mataas na antas ng kalikasan. Hahaha, mataas na antas ng kalikasan. Chenzi, parang nababaliw ka na. Sa ilalim ng bangin na ito, doon ka ililibing. Sige nga, ipakita mo sa akin kung paano ka gagawa ng mataas na antas. Sa pagkakataong ito, ako ang may kalamangan. Anong gamit mo para makipaglaban sa akin? Kuya. Parang natakot siya hanggang sa mawalan ng malay. Yung batang ito, akala niya matapang pa rin. Dali, yumuko ka at magpasalamat. Baka sakaling mapanatili pa namin ang buo mong katawan. Old man, masyado kang umaasang masyado. Sa edad mo. Huwag ka namang tumingin sa ilalim ng paa mo habang naglalakad. Ang hangin at niebe dito sa bundok Qiangbei. Hindi basta-basta kayang tiisin ng kahit sino. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang kinatatayuan mo ngayon. Hindi maganda ang feng shui. Tigilan mo ang pagpapanggap mo dyan. Akala mo ba matatakot mo ako sa mga walang kwentang sinasabi mo? Ako si Lolo Qian, matagal na akong namumuhay dito sa Kaohsian Village. Anong malalaking bagyo na ang hindi ko nakita? Ngayon, kahit bumagsak pa ang langit, kailangan mo pa ring magpaliwanag dito. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Kuya, mahaba ang gabi at maraming pangarap. Bilisan mo at ayusin mo na siya. Para makabalik tayo at hatiin ang mga balahibo ng mustela. Ang gulo ng panahon na ito. Naiinip na akong magyelo. Masamang lolo, may malaking butas sa ilalim mo. Sabi ni Tianong Daga. Walang laman dyan. Kung maglalakad ka pa, mahuhulog ka na. Saka si Tianong Daga. Hahaha, talagang isang grupo kayong mga baliw. Chenzi, parang nagyelo na ang anak mo. Mukhang hindi kayo mag-anak ang kalagayan. Kaya ako na ang magpapakita ng awa. Para dalhin kayo sa doktor para magpagaling ng ulo. Si Lao Qianlu ay pinili mo mismo. Binilinan kita na huwag magpapabaya. Ikaw mismo ang nagsabi na gusto mong tahakin ang mapanganib na landas. Hindi ko kayo pwedeng sisihin. Sa huli, matigas pa rin ang ulo mo. Sa susunod na buhay, tandaan mong huwag galitin ang mga tao na hindi mo kayang labanan. Ikaw, tanga. Akala mo ba hindi ko kayang magbabaril? Lao Qian. 10 taon na ang nakalipas, ginamit mo rin ang bagay na ito. Dito rin. Nagdulot ka ng pagguho ng niebe na nakasakit sa tatay ko, di ba? Anong pinagsasasabi mo? Suwail ang tatay mo. Nakaengkwentro siya ng kalamidad. Ano nang kinalaman ko dyan? Hindi ba't ang kalamidad ay ginawa mo para itago? Ang iyong iligal na pagputol ng mga daang taong gulang na pulang pin. Natakot ka na i-report ako ng tatay ko sa grupo. Kaya't sinadya mong mag-apoy para magdulot ng landslide. Itinatago mo ang utang na dugo ni Lao Qian sa loob ng 10 taon. Panahon na para magbayad, di ba? Ano ngayon? Dahil kailangan mong malaman ang lahat ngayon. Sige, ibibigay ko sa iyo. Tama, noon ay nakita ng tatay mo na nagnanakaw ako ng pulang pin. Sino bang nag-udyok sa kanya na makita ang mga bagay na hindi niya dapat makita? Para manahimik siya magpakailanman. Kailangan ko siyang ilibing. Lao Qian, para kumita ng masamang pera. Nawasak ang aming pamilya. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan habang natutulog ka? Ang kaparusahan ay nasa bulubundukin ng Qiangbei. Ako ang batas. Ngayon, kayong tatlo ay dapat na sabay-sabay na sumama sa kanya. Pagdating doon, huwag kalimutang sabihin sa kanya. Ako ang naghatid sa inyo, lolo kong si Qian. Malapit nang dumating ang matandang malupit, si Dahexeong, at saktan ka na. Batang babae. Inaasahan mo pa ang hangal na oso na iyon. Siguro, matagal na siyang natakot at nagtatago.
Sa isang butas ng daga, natatakot na siguro siya. Sa susunod, siya ang unang gagamitin sa iyo. Lolo Kian, Lolo Kian. Hindi mo ba narinig ang isang lumang kasabihan? Karaniwang maraming sinasabi ang mga kontrabida. Walang kahihiyan. Kahit na nasa bingit na ng kapahamakan, matigas pa rin ang dila. Gusto kong makita kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Lahat kayo, lumabas. Ikaw, napaka-imbisile. Anong uri ng sipol yan? Bakit ang ingay? Ito ang alarm clock ng kalikasan, Laokian. Tinanong mo ako kanina kung nasaan ang high-end na lugar, di ba? Makinig ka ng mabuti. Ang yelo sa ilalim ng malaking kapatid ay pumutok. Hollow na yelo. Masama ito, bumagsak ang yelo, umatras na. Pinipigilan ng asawa si Noo-Noo na makinig. Huwag na huwag kang magbubukas ng mata. Chenzi. Baka mahulog tayo. Huwag kang mag-alala, nakatapak tayo sa lupa. Sila ay nasa sihi na upuan. Yung diretso sa impyerno. Diyos ko, nagkaroon ng avalanche. Klasipikado. Huwag magpapaloko, mas lalong mapapabilis ang pagbagsak. Morning, ikaw ang baliw. Gusto mong magsama-sama tayo sa kapahamakan. Magsama-sama tayo sa kapahamakan. Karapat-dapat ka, 10 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagpasimula ng avalanche na pumatay sa tatay ko. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang isang super malaking regalo. Ito ang tinatawag na karma at reinkarnasyon. Tulungan mo ako. Hilahin mo ako. Chenzi, tulungan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng balahibo ng Weisel. Ibibigay ko rin sa iyo ang posisyon ng kapitan. Masamang lolo, gumagawa ka ng masama. Nagalit si Lolo Dashan. Kapitan, itago mo na lang yan para sa ibaba. No. Ayos lang ba kayo? Chenzi, ayos lang kami. Ang galing ng tatay. Inilibing ni Lolo Dashan ang mga masamang tao. Sa harap ng kalikasan, itong mga bulok na patatas ay walang halaga. Langit, asawa, bantayan mo ang anak na babae. Pupunta lang ako para tapusin ito. Boom! Uy, Lolo Kian. Sapat ba ang sorpresa na ito? Chen, Lolo Chen, nagkamali ako. Talagang sumuko na ako. Hilahin mo ako pataas. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako. Kung nakakatulong ang paghingi ng tawad, bakit pa kailangan ng malaking bundok? Noong 10 taon na ang nakalipas, nang saktan mo ang tatay ko. Bakit hindi mo naisip ang araw na ito? Nangyari iyon sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi ko talaga sinasadya iyon. Hilahin mo ako pataas. Ayaw kong gawin yan. Dito na si Beer para kumuha ng padala. Itim na oso. Itim na oso. Chenzi, pakawalan mo siya. Matanda na ang karne ko. Hindi masarap. Si Kuya Beer ang tagasuri ng yebeng kagubatan na ito. Kung pasado o hindi ang matandang buto mo. Siya ang may desisyon. Tulungan mo ako, uhuhu. Kuya Beer, pakitaas naman ang tiyan mo ng kaunti. Huwag mong gawing larawan ang matandang buto na iyan. May malaking gamit pa ako sa kanya. Chen, wala ka namang ebidensya sa nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ang tatay mo ay nakatagpo ng kalamidad. Wala kang maipapakitang ebidensya. Sino ang maniniwala sa'yo? Yenwe, si Laokian. Ito ay parang matandang babae na pumasok sa kumot. Pinatawa mo ako, Akala mo ba ang malamig na hangin at nyebe sa bundok ay kayang takpan ang mga kalokohan mo? Anong ginagawa mo, Chenzi? May itinatago ba sa puno na iyon? Asawa, 10 taon na ang nakalipas sa araw na ito. Si Laokian ay nakatayo sa likod ng punong ito at nagpapaputok. Akala niya ay walang kapintasan ang kanyang plano. Ngunit hindi niya alam na ang kalikasan ay matagal nang nagtala ng utang na ito sa kanya. Paano mo nalaman ang lugar na iyon? Imposible, talagang imposibleng mangyari. Laokian, akala mo ba ilihim na lihim ang ginagawa mo? Pero hindi mo alam na ako ay isang eksperto sa Changbei Mountain. Ito ay hindi akin. Nagsisinungaling ka at nag-aakusa. Nagsisinungaling, nakaukit dito ang inisyal ng pangalan mo, Kian Fugi. 10 taon na ang nakalipas, isang lokal na gawa na baril. Sa buong bayan, ikaw lang ang may ganito. Gusto mo pa bang umangal? Lolo Kian, ikaw ang nagpasama sa amin sa ganitong kalagayan. Ngayong araw, malinaw na malinaw ang ebidensya. Tingnan natin kung paano ka pa makakapag-deny. Pagliwanag ng umaga, ipapasa ka namin sa grupo ng investigasyon. Hindi maniniwala ang grupo kung walang investigasyon. Ako ang kapitan. Ako ang tagapangasiwa sa Shantun. Simula ngayon. Tapos na ang iyong karanasan bilang malaking kapitan. Ang itlog na ito at ang salaysay ni Wei Jinbiao ay sapat na para makakain ka ng 10 beses ng libreng money.
Napatunayan na ang ebidensya ni Qian Fugi at ang salaysay ng mga kasabwat niya. Noong 10 taon na ang nakalipas, ang lihim at ang pagbebenta muli ng mga scarf at suplay. Maghanda ka na sa susunod na buhay, kakain ka na lang ng libreng uling na tinapay. Dalhin mo na, ako ang namamahala sa grupo. Ako ay inakusahan ng hindi totoo. Chenzi, ikaw ay isang maliit na sinungaling na nagplano laban sa akin. Lao Qian. Nagbago na ang panahon. Magandang pumasok ka at magtahi sa makina. Ay naku, talagang bulag tayo sa mga nangyari. Nabiktima tayo ng matandang fox na ito sa loob ng maraming taon. Nabintang pa natin si Chenzi ng mali. Kung hindi dahil kay Chenzi, tayong lahat sa baryo ay napahamak na sana niya. Chenzi, dati kami ang may kasalanan sa'yo. Pero dahil sa makapal na nyebe, wala na talaga kaming makain sa bahay. Maari mo ba kaming pautangin ang kaunting mais na harina? Nakaraan na ang mga nangyari noon, mga kababayan. Ngayon, ang layunin ko ay buksan ang mas malawak na pananaw. Ang mga supply na ito ay paghahatian ng lahat ayon sa bilang ng tao. Ngunit hindi ito sapat para sa sariling gamit. Sa pagsisimula ng tagsibol, kailangan niyong tumulong sa trabaho at magbayad ng utang. Kung sino man ang magtatangkang magpabaya, ipapadala ko si Kuya Xiong sa kanyang bahay para makipagbisita. Si Chenzi ay tapat. Huwag nang sabihing magtrabaho. Sa susunod, ikaw ang magtuturo sa silangan. Tayo ay hindi pupunta sa kanluran. Huwag mo nang takutin ang lahat. Mga kababayan, kunin niyo na ito at ipagluto ng mainit na lugaw para sa mga bata. Sana ay makakain ang lahat. Gusto na rin ni malaking baboy na kumain ng inihaw na kamote.